Mapagpalang umaga po sa bawat isa, higit po sa ating Diyos na buhay. Muli po ay samahan niyo po ako na magbasa ng salita ng Diyos sa King James Tagalog Version. At makikita po sa John chapter 2, verse 1 hanggang verse 25. At sinasabi po dito sa verse 1, at nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea, at pumaroon ang ina ni Jesus. Verse 2, at inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Verse 3, at nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. Verse 4, at sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Verse 6, mayroon nga roong 6 na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Verse 7, sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at kanilang pinuno hanggang sa labi. Verse 8, at sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan, at kanilang iniharap. Verse 9, at nang natikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat, datapwat nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig, ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalaki. Verse 10, at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak, at kung mga kainom ng mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Verse 11, ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea, at inihayag ang kanyang kaluwalhatian, at nagsisampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Verse 12, katapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya at ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga alagad, at sila'y nangaritira roong hindi maraming araw. Verse 13, at malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, at umahon si Jesus sa Jerusalem. Verse 14, at nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. Verse 15, at ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka, at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginilo ang kanilang mga dulang. Verse 16, at sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Verse 17, napag-alaala ng kanyang mga alagad na nasusulat, kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Verse 18, ang mga Hudyo nga'y nagsisagot sa kanya ay sinabi, anong tanda ang maipapakita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? Verse 19, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiban ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Verse 20, sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito.
itatayo sa 3 araw. Verse 21, datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Verse 22, nang magbangon na magmuli na siya sa mga patay, ay naalala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Verse 23, nang siya nga'y nasa Jerusalem ng Paskwa sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan pagkakita ng kanyang mga tandang ginawa. Verse 24, datapwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. And last verse po, verse 25, sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sinuman ay magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. God bless everyone.